Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Aminado si Senator Amy Marcos na may lamat na ang UNITEAM. Ito'y matapos ang patuloy na tensyon at bangayan sa politika. Ngunit paglilinaw ng senador, ang mga principal sponsor ng UNITEAM ay nagkakasundo naman. Ngunit ang mga nasa laylayang mga opisyal umano ang sumisira sa imahen ng alyansang ito. Samantala, ayon naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy at buo pa rin ang UNITEAM sa kabila ng bangayan ng pamilyang Marcos at Duterte at ang patuloy na alitan sa People's Initiative. Nakitaan ng pagtaas sa kaso ng cyber identity theft noong 2023, kaya't patuloy ang paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime sa publiko na maging mapanuri online. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang pagtaas sa kaso ng cyber identity theft noong 2023 na mayroong kabuuang 2,999 cases. Mula sa naitalang bilang ng kaso noong 2022 na nasa 1,402 ay tumaas ito noong nakaraang taon na mayroong 1,597 cases. Ang cyber identity theft ay nangyayari kung saan ang mga sensitibong impormasyon ng individual ay nakalap ng walang pahintulot mula sa phishing, scams o sa mga kahinahinalang links at software online. Kaya naman patuloy ang paalala ng PNP-ACG sa publiko na maging mapanuri online at huwag basta-basta magtungo sa mga links na kumakalat dahil maaari itong naglalaman ng virus. Mangyaring tumungo rin sa opisyal na Facebook page ng PNP-ACG para sa mga cybersecurity tips upang maiwasang mahak ang inyong mga account. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Muling nabalot ng yelo o andap ang ilang mga taniman ng gulay sa Atok, Benguet. Ito ay dahilan sa patuloy na pagbaba ng temperatura o paglamig ng klima sa lugar na dulot ng umiiral na amihan. Bagamat itinuturing na itong normal na aktibidad, pangamba pa rin ito sa mga magsasaka. Kung mangyaring magtagal man ito, maaaring mapinsala ng tuluyan ang kanilang mga pananim. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga gulay sa Benguet na balot ng yelo. Listahan ng mga botante malinis na. COMELEC nakabantay sa umiiral na voter registration. Senator Amy Marcos aminadong may lamat na ang UNITEAM. 8 Japanese scammers pinatalsik sa NAIA. PNP Anti-Cybercrime Group ibinahagi ang pagtaas ng kaso ng cyber identity theft. Magnolia at San Miguel magtutuo sa Best of 7 Champ Series ng PBA Commissioner's Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kasama ng iba pang otoridad ng gobyerno, matagumpay na pinangasiwaan ng Philippine Marine Corps Marine Battalion Landing Team 11 ang pagsuko ng 5 individual na nauugnay sa Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ayon sa ahensya, nananatiling umaasa ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na mas maraming miyembro ng Abu Sayyaf ang pipili sa kapayapaan at isuko ang kanilang sarili sa mga otoridad. Dagdag pa rito, ang nasabing kaganapan ay nagsasaad ng patuloy na dedikasyon ng pamahalaan na tiyakin ang seguridad, kapayapaan at pagkakasundo sa Zamboanga City at sa mga nakapaligid na lugar dito.
Umuugong na naman ngayon ang pagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito'y sa pangunguna ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang dahilan sa aking ulat. Ilang presidente na ang lumipas, ngulit wala pa ring pagbabago sa Mindanao. Ito ang sentimiento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya naman muli niyang binubuksan ang isyong paghihiwalay ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Depensa ni Digong, hindi naman umano ito tanda ng rebelyon o sedisyon. Samantala, ayon kay Davao City 1st District Representative Pantaleon Alvarez, muling nagbukas ang isyong ito dahil sa pagtatanggal ng budget o pagbabawas ng mga infrastructure projects sa Davao ni House Speaker Martin Romualdez. Pagtitiyak niya, gagawin naman nila ito sa maayos na paraan. Aniya, ito ay katulad ng pangangalap ng pirma sa People's Initiative o sa madaling salita ay signature campaign ng mga residente ng Mindanao. Ngunit ayon naman sa Supreme Court, labag sa konstitusyon ang mungkahing ito. 20 taon na mula noong unang isinulong ang paghihiwalay na ito ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inihatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng shear line sa Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, ibinahagi na sa mga pamilya ang family food packs at non-food items kung saan patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para mabigyan ng sapat na tulong ang mga apektado. Tiniyak naman ng DSWD na mayroon itong sapat na pondo para suportahan ang mga lokal na pamahalaan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga gulay sa Benguet na balot ng yelo. Listahan ng mga botante malinis na. COMELEC nakabantay sa umiiral na voter registration. Senator Amy Marcos aminadong may lamat na ang UNITEAM. 8 Japanese scammers pinatalsik sa NAIA. PNP Anti-Cybercrime Group ibinahagi ang pagtaas ng kaso ng cyber identity theft. Magnolia at San Miguel magtutuo sa Best of 7 Champ Series ng PBA Commissioner's Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI ang deportasyon ng 8 Japanese national kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa scamming incident. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, ang madalas na nabibiktima ng mga dayuhan na ito ay ang mga retired senior citizens kung saan nakakapagpuslit sila ng milyong-milyong salapi sa loob ng 3 taong pangmomodus. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, wala itong kaugnayan sa Luffy Gang. Sa kasalukuyan, napatalsik na sa bansa ang mga ito at pinagbabawal ng makabalik sa bansa matapos itong ilista sa blacklist ng BI. Matapos ang mahabang diskusyon, matutuloy na sa Lunes ang pagtalakay sa constitutional amendments matapos mabuo ang Senate Subcommittee nito. Alamin ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa katatapos lang na sesyon ng Senado kagabi, ika-31 ng Enero, formal nang nabuo ang Subcommittee on Constitutional Amendments na pamumunuan ni Senator Juan Edgardo Sani Angara. Ang komiting ito ang magbabalangkas sa panukalang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas. Ayon kay Angara, pagtutuunan nila ng pansin sa pagdinig ang nilalaman ng resolusyon na inihain nila Senate President Juan Miguel Zubiri
at Senate President Pro Tempore Loren Legarda na Resolution of Both Houses o RBH 6. Dagdag pa rito ay tiniyak ng senador na walang magiging diskusyon ng political amendments sa kanilang magiging pagdinig. Matatandaang nagbigay kamakailan ng pahayag ang Kamara hinggil sa kagustuhang maituloy ang pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa. Kasabay rin ito ang mariing panawagan at paghimok ng mga kongresman sa mga senador na ipasa na ang RBH 6 dahil sa pagsuspinde ng COMELEC sa People's Initiative. Diin nila, bersyon na ng Senado ang gamitin. Matuloy lamang ang economic provision dahil kailangan na ng pagbabago sa 37 taong konstitusyon ng bansa na siyang isang dahilan kung bakit napag-iiwanan na ang Pilipinas sa pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, nakatakda ang pagtalakay sa RBH 6 o Economic Chacha sa Lunes, 5 ng Pebrero, alas 10 ng umaga. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tinitiyak ni COMELEC spokesperson John Rex Laudiangco sa publiko na dadaan sa masusing proseso ang mga aplikanteng nais magparehistro para sa darating na eleksyon. Ito ay kasunod ng paghimok ng ilang mga mambabatas sa COMELEC na linisin ng opisyal na listahan ng mga botante. Ayon kay Laudiangco, malinis na umano ang kasalukuyang listahan ng mga botante bago pa man umarangkada ang BSKE noong nakaraang taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga gulay sa Benguet na balot ng yelo. Listahan ng mga botante malinis na. COMELEC nakabantay sa umiiral na voter registration. Senator Amy Marcos aminadong may lamat na ang UNITEAM. 8 Japanese scammers pinatalsik sa NAIA. PNP Anti-Cybercrime Group ibinahagi ang pagtaas ng kaso ng cyber identity theft. Magnolia at San Miguel magtutuo sa Best of 7 Champ Series ng PBA Commissioner's Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.